Iniharap sa media ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mahigit 40 mga foreigner na sangkot di mano sa kidnap for ransom sa ilang high roller o mga big time na gambler sa casino. Ang siste, kinakaibigan ng grupo ang mga kapwa nila dayuhan na natatalo sa casino. Pauutangin ang mga ito at saka dudukutin at ipaparansom pa sa kanilang mga kaanak. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, in-inquest na kahapon ng 43 mga naarestong mga Chinese and Malaysian nationals na bumibiktima di umano ng mga foreign casino high rollers at kanina nga ay ipinresenta na sila ni Chief PNP Bato de la Rosa sa media. Kung gaano katatapang sa panloloko at pangingidnap ng ilang high roller casino guests, siya namang aamo ng 41 Chinese at 2 Malaysian national na ito nang ipresenta na sila ngayong umaga ni Chief PNP Bato de la Rosa sa media. Una at eksklusibong iniulat ng 24 oras ang pagkakaaresto sa kanila ng pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Kidnapping Group at Bureau of Immigration nitong Martes matapos dukutin ng Singaporean na biktima. Dinukot siya nitong July 17 ng mga suspect na sina Nang Yu Meng at Go Kok Kyung, parehong Malaysian national. Nang Yu Meng and Go Kok Kyung befriended her and later on invited her to play at the City of Dreams. However, instead of going to City of Dreams, the suspects brought the victim to Bayview International Condominium in Rojas Boulevard in Parañaque City, where she was held and asked to pay $180,000 ransom money in exchange for her safe release. Ang grupong ito rin daw ang dumukot sa 2 Chinese national na ito na nagmamakaawang tubusin sila ng mga kaanak sa China habang tinututukan ng baril sa ulo. Nailigtas na sila mula sa Loan Shark Syndicate. Pinoprofile ng mga ito yung biktima. Nakikita kasi nila then because they pretend na players din. And then may financier. Tapos pag nakita na natatalo, yung kinakaibigan, and then yun na pinapautangan. Pag natatalo na, ang sistema nila, sasabihin, malas ka dito. We transfer to City of Dreams. Doon, mananalo ka doon. Pero pag sinakay na nila sa sasakyan, diretso na. And then, doon na nila ngayon, tatakutin yung pamilya, nandito, binubugbog. Lumalabas din na di lang ito ang sindikato nag-ooperate sa bansa. As of now, we have identified two loan shark syndicates. The crime was done perfectly, na walang report na nakarating sa atin. Meron na tayong na-record na 11 na the same nature. Out of the 11, merong 2 dito na determine natin na perpetrated by the same group of suspects. Sa diagram na ito makikita ang Loan Shark Syndicate na pinamumunuan ng isang Chen Dekin. Ang mga tauhan niya ang naaresto at ipinresinta na kanina, pero si Dekin ay nananatiling at large pa ngayon. Ang isa pang sindikato na pinamumunuan naman ni Wing Zhang alias Andy Chang ang dumukot naman sa isang Wang Yang nitong June 2. Narescue na siya at naaresto na rin ang 3 Filipino at 2 Chinese nationals na kabilang sa sindikato. Pinaghahanap pa ang iba pang miyembro ng sindikato. Maharap sa kasong kidnap, ransom at serious illegal detention ang mga suspect. Mananatili muna sila sa kustudiya ng anti-kidnapping group at hindi raw maaaring makaalis ng bansa habang dinidinig ang kanilang kaso. Sa isang pahayag, kinondena naman ang Bloomberry Resorts Corporation na siyang may-ari ng Solaire Resort and Casino ang operasyon ng mga Loan Shark Syndicate. Ang Solaire daw ang nag-alerto sa aktibidad ng mga naarestong miyembro ng sindikato, pati na ang pagkuha ng mga ito sa Singaporean na biktima. Patuloy daw nilang titiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga customer mula sa mga di kanais-nais na personalidad at aktibidad. Jessica, sa ngayon wala rin araw hawak na biktima itong isa pang sindikato na patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad. Jessica? Maris, ibang klase ito ha. May mga dayuhan na sindikato na nag-ooperate dito sa Pilipinas. So, nandito sila, tinitignan nila kung sino yung mga maperang mga sugarol, tapos kinikidnap nila ang mga ito. How long has this been going on base sa impormasyon na nakuha mo, Mariz?
Jessica, base dun sa informasyon na nakuha natin from the Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, meron na silang mga naitalang cases nito as early as 2015. Doon daw nila na simulan na maitala yung cases, pero hindi nila tinukoy kung it is the same syndicate. Pero as far as Chief Bato is concerned, ang sinabi niya ay dalawa na yung natutukoy nilang sindikato, and almost the entire syndicate nitong si Dekin ay naaresto na. As a matter of fact, si Dekin na lang yung pinaka-leader nitong sindikato ng mga Chinese and Malaysian nationals na naaresto kanina ang natitirang at large. Pero may isa pang sindikato, yung pinamumunuan naman nung isang nagngangalang Zhang, at basically dun sa kanyang sindikato, 5 pa lang na miyembro ang naaresto, pero may more or less 30 members din daw ito, Jessica. So ngayon, at large pa yung sindikatong yon, Jessica. Kasi ang tanong dyan, paano nangyari ito? May mga dayuhan na nakapasok na mga kriminal, mga sindikato, tapos nambibiktima rin sila ng kapwa dayuhan nila, kinikidnap nila. Parang wala, sa Pilipinas ito, hindi nila ito bansa, pero nakakagawa sila ng ganito. Exactly, Jessica. Very brazen, very bold yung ginagawa nila. Ang ginagawa raw nitong sindikatong ito, actually, mga tourist, ang mga foreign nationals na ito, pumapasok sila rito, ang kanilang mga dokumento ay meron silang mga tourist visa. Katunayan, Jessica, itong mga naaresto na mga Chinese at Malaysian nationals, yung hawak nilang tourist visa mag-e-expire na raw in 2 weeks. So dapat in 2 weeks wala na sila dito sa bansa. Kaya lang nangyari nga ito at naaresto sila. So hindi sila maaaring makaalis ng bansa hanggat dinidinig yung kanilang kaso. Pero in the meantime, going back to your question, pumapasok sila dito as tourists. Mukhang nabuo itong sindikato na ito. Hindi pa na detalye sa atin ng pulisya dahil tinutukoy pa rin nila kung paano nga nabuo itong sindikatong to. Pero ang nangyayari, nagagawa nila ito dahil nagpapanggap din silang mga casino high rollers. Meron silang kasabwat na financier na kayang makapag-produce ng malaking halaga ng pera, at yun yung mga nakakapagpautang dun sa mga natatalo na mga casino high rollers din. Pag nakita nila na natatalo na, yun na yung tinatarget nila, pinoprofile nila yan eh. So, tinatarget nila yan, kinakaibigan nila. Kapag halimbawa, nakikita talaga nila na malaki na yung talo, ang gagawin nila, pauutangin nila. Tapos, kukumbinsihin nila na lumipat ng ibang kasino dahil baka daw dun sa unang kasino na kanilang pinaglalaruan, malas sila. So, meron daw yan pinipirmahan na loan agreement or kontrata. Kaya walang nakikitang forcible na pagkuha dito sa mga biktima nila. Walang parang nakikitang abduction dun sa mga CCTV. Kasi maayos silang nag-uusap na uutang sila dun sa financier o dun sa nagiging bago nilang kaibigan. Ngayon, kapag lumipat na sila sa ibang kasino, doon na nagkakaroon ng oportunidad itong sindikatong ito na sila i-abduct o dalhin. Instead doon sa ipinangakong ibang kasino, dinadala sila sa isang condo unit kung saan naroroon pala yung iba pa nilang mga biktima, Jessica. Alam mo, tandang-tanda ko nung matapos mangyari yung insidente sa Resorts World, no? Doon natin nalaman na yung mga kalakaran pala dyan sa casino, may mga nakaantabay na although dati pa ito so dapat magpakatotoo siguro yung ating mga otoridad, no? Dati pa kasi yan sinasabi nila, hindi naman daw responsible gaming, etc. Pero may mga financier dyan na naka-standby na walang ginawa kundi manmanan. Sino itong mga malalakas tumaya? Sino yung mga natatalo? Tapos ititempt nila, ito, papautangin kita. Akin na yung titulo ng lupa mo, yung rehistro ng kotse, o kung ano man yung pwedeng isanla, no? And then, horror, mas horrific pa itong nababalitaan natin ngayon na may mga sindikato pala preying on high rollers mismo, no? Kinikidnap, tapos hinihinga ng ransom yung mga kamag-anak sa abroad, no? Parang ano ba ito? Ano bang klaseng pamamalakad ang meron sa ating mga kasino, hindi ba? What is even worse, Jessica, nung actually ayaw lang pangalanan muna ng Philippine National Police yung mga financiers na ito, no? Kasi hindi naman din sila pa maililink kung tutuusin dun sa sindikato. Pero may mga natukoy na sila at pinakita din sa atin na kanina yung ilang mga Filipino-Chinese na mga financiers, talagang mayayaman daw ito at ang ginagawa lang talaga nila ay mag-antabay. Tama ka sa sinabi mo na nag-aantabay sila doon at kumbaga
hinihintay nila yung mga mapoprofile na pwedeng biktimahin. Ngayon, as far as the casinos and the resorts companies are concerned, ang sinasabi nila, of course, they maintain responsible gaming. Ang predicament lamang dito dahil nga nagpapanggap din ng mga high rollers at mga players itong mga sindikatong ito, itong mga miyembro ng sindikatong ito, hindi daw nila kayang o hindi nila pwedeng pigilan dahil mga players din ito and this is their business, pwede nilang payagan na maglaro kung yun naman talaga yung unang nagpapanggap sila na mga players din eh. Ngayon, ang ginagawa na lang daw nila nitong mga casino na ito ay i-bar yung mga natukoy na nila na mga loan sharks. At ngayon nga, meron silang mga parang nakapaskil na mga litrato ng ilang mga loan sharks na natukoy na nila. At ito yung mga hindi pwedeng pumasok doon sa mga casinos nila, Jessica. At naalala ko, lumabas yan sa Senate hearing nung nagkaroon ng kontrobersya, di ba? Meron palang mga kumukuha o nag-i-invite ng mga high roller para pumunta dito sa Pilipinas kasi nga ang dami ng casino dito. So iniimbita nila, oy pumunta kayo sa Pilipinas. And I know for a fact na yung mga casino, they offer all sorts of perks and incentives sa high rollers, no? Bibigyan niya ng libreng kwarto, yung pinakamagandang kwarto sa hotel o sa casino, ibibigay nila doon. Bibigyan ng kung ano-anong mga perks, no? Libreng sasakyan o whatever they want. Walang basta magsugal lang sila dito sa mga kasinong ito dito sa Pilipinas. So I suppose, no, may sistema na itong mga tong in place. Ang tanong diyan, abay, bakit ngayon lang na booking, ngayon lang nahuli itong mga sindikatong ito? That's true, Jessica. As a matter of fact, marketing strategy kasi yan ng ilang mga casinos, no? Siyempre, this is one of their ways to lure more players to come. Siyempre, ibibigay nila yung lahat ng perks nga na gaya na sinasabi mo, yung mga sasakyan, yung mga rooms, tsaka lahat ng pwedeng maibigay nila para lang maglaro. Siyempre, kapag ang kapalit niyan, talagang tataya ng tataya. Ang nagiging problema ay ganyan nga, maaaring mabiktima sila ng isa pa lang o ng ilang pa lang mga sindikato na talagang well set up na sila. Bakit ngayon lang na-discover? Noong 2015 lang kasi sila may na-record ng mga cases at yung mga panahon na yon, meron tayo nakita doon sa kanilang listahan ng PNP, no, na may mga iba talagang nagbayad ng mga ransom at umalis na sa bansa natin, bumalik na sila sa kanilang mga bansa. Merong iba na talagang natulungan at nailigtas ng mga authorities ng anti-kidnapping group, to be very particular, and even yung Bureau of Immigration. Ang problema, may mga ilan daw kasi na mga victims na kapag halimbawa nakalaya na sila, nakaligtas na sila, hindi na tumutulong, hindi na nagko-cooperate sa investigation. Kaya hindi tuloy nasusundan yung mga investigation na isinasagawa ng pulisya. Pero ang sinasabi nila, now that they've identified at least 2 syndicates, ay tuloy-tuloy naman daw yung kanilang investigation at pagtugis dun sa mga iba pang miyembro ng sindikatong yan, Jessica. Isa lang masasabi ko dyan, mukhang kailangan i-improve ng mga kasino yung kanilang intelligence operations, no, dito sa mga kung sino itong mga high rollers na to, sino itong mga financier na to, etc. etc. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.